Hello mga ka-Girdmates! Ayan, ngayon may panibago tayong video at ang video na to ay para pa rin sa inyo. Ayan, no? Para sa po sa hindi nakakaalam. Ako nga ay si Magdalena. Ako ay nagkasakit ng GERD simula 2017 hanggang 2019. Ayan, no? Nagkasakit nga po ako ng GERD dahil nga ako ay super stress, no? Sobrang stress. Ayan, kaya ako nagkasakit ng GERD. Ayan. No, ang GERD po kasi nakukuha din po yan pag nagpapalipas ka ng gutom or grabe ka uminom ng kape or nagpupuyat ka sa mga kinakain. Ayan, no? At nakukuha din po siya sa stress. Kung lahat ng ganon ang kinakain mo tapos stress kang tao, ayan, pwede ka po magkasakit ng GERD. Ayan. Nasa papalipas ang gutom. Ayan. Pero, ang GERD ko nga ay may kasama yan na anxiety disorder. Ayan. No, nagkakaroon ako ng panic. Ayan, nagpapanik ako. Nagkakaroon ako ng phobia. Ninenervyos ako. Nababalisa ako. Ayan, no. Sobrang magkakapatid po yan sila, magkakambal po yan silang lahat ng mga nabanggit ko. Ayan. Pero kasi ito ngayon, mga ka-Girdmates, meron ako i-share sa inyo ulit, no? May mga nagtatanong, tapos yung tanong na to, ilalagay ko po yan dito, basahin po ninyo, kasi baka mamaya, ganyan din yung mga tanong nyo, or ganyan din yung mga nangyayari sa inyo. Kaya, ito na, i-share ko na sa inyo, basahin natin ang kanyang sinabi, sabi dito ni Tintin All Shop. Ayan, sabi nga niya, malalagutan na ata ako ng hininga. Ayan, no? Malalagutan na nga daw siya ng hininga. Lahat naman po siguro tayo nakakaranas ng ganyan, no? Sa may mga ganyang karamdaman, lalo na po yung GERD, no? Yung GERD na sasabayan pa ni panic attack, no? Ni anxiety, magpo-phobia ka pa, ni nervous ka pa. Ayan, no? Si GERD po kasi mas lalo siya nagiging malala dahil sa mga magkakapatid na yan, no? Mga disorder na yan, anxiety disorder na yan. Si anxiety disorder kasi magkakasama na yan eh. Nandiyan na si panic, si phobia, yun, si nervyos, nandoon na lahat eh. No? Kaya yun, ang GERD kasi, sorry no? Mamalat ako. Yun. Ang GERD kasi, syempre, acid, no? Yung acid natin, umaakyat, no? Lahat naman tayo may acid kasi panunaw po yan ng pagkain, no? Dahil nga may GERD na, no? Hindi maiwasan na umaasim yung sikmura, minsan umaakyat yung acid natin, ayan, no? Nahihirapan tayo huminga dahil sa acid reflux. Pero dahil nga sinabayan pa ni anxiety disorder, no? Nagkakahalo-halo na talagang sobrang hirap po. Sobrang hirap. Ayan. Kaya basahin pa natin yung sabi naman dito na isa ni Jenny Clarito. Sabi niya, sino po dito nagpapalpitate kasi nalipasan po ng gutom. Ayan, no? Nalipasan siya ng gutom kaya siya nagpapalpitate. Alam niyo po mga ka-Girdmates, pag ganyan kasi may sakit ka ng GERD tapos pag malipasan ka ng gutom, automatic yan papasok sa isip natin na papasok sa isip natin yung baka atakihin ako, bigla akong manginginig, ayun na, nagpapalpitate na, mabilis yung tibok ng puso natin kasi nga po konektado eh, kasi syempre ang CPU natin, utak natin, 'di ba? CPU natin, utak. Ayan, kumbaga sa computer, 'di ba? May CPU, ayan. So, ayun na po, doon na po lumalabas yung mga ganong karamdaman natin na nahihirapan tayo huminga, nagpapalpitate tayo, bilis ng tibok ng puso, nagkakaba-kaba na, ayun na, halo-halo na, ayan, no? Syempre mga ka-Girdmates, no, meron po tayong gamot dyan. Yan, ako nga po ay gumaling sa ganyang karamdaman, no? GERD ko, anxiety disorder ko, ayan, halo-halo na yung mga kapatid ni anxiety. Ayan, gumaling po ako talaga sa salita ng Diyos. Kaya po ako, kung mapapansin ninyo yung mga video ko, walang tigil sa pag-share ng salita ng Diyos, no? At lagi ko naman sinasabi sa inyo, ang nakagamot lang din sa akin, no, sa tulong ng Diyos, no, libreng gamot. Hindi po ako gumastos sa ospital, hindi po. Saging tsaka malunggay at ang salita ng Diyos, yan po ang nagpalakas sa akin. Kaya po, kung titignan ninyo talaga, okay naman na talaga ako. Masaya na ako sa buhay ko, mga ka-Girdmates, no? Hanggang ngayon, nagpapatuloy po ako sa Diyos. Ayan, ayan, no? Ayun na nga po,
yun na nga yung mga ka-girlmates, no? Yung salita po ng Diyos ang aking pinanghawakan. Napakaganda, nakakatulong kasi po ang anxiety, no? Nandiyan lang siya sa isip natin, no? Pagkabalisa natin, natatakot tayo, nag-nervyos tayo, yan, di na tayo mapakali, ayan. No, yung utak po kasi talaga. Kaya po, kung ang isip po natin, ang utak natin na ipapasok natin dyan yung salita ng Diyos, ipapasok natin ang salita ng Diyos, mapapalitan yung takot, mawawala. Kasi yung takot wala naman sa daliri natin eh. Nasa isip po natin, kaya kailangan ipasok natin, basahin natin ang salita ng Diyos. Kaya yun mga ka-girlmates, no? Malaking tulong po talaga ang salita ng Diyos, no? Bago po natin ipagpatuloy ang anxiety disorder na yan, no? Yung nahirapan huminga, yung palpitation, yung nabasa natin, basahin po muna natin ang salita ng Diyos, no? Na nagpapaalala para sa ating mga nakakadanas ng ganyan, no? Mga nababalisa, nakakaranas ng mga takot, yan, nawawalan ng pag-asa. Ito po yung salita ng Diyos na gamot po sa ganyang karamdaman natin. Basahin po natin dito sa Pilipos 4, verse 6 hanggang 7. Ang sabi dito, huwag kayong mabalisa sa anumang bagay, sa halip ay idulog ninyo sa Diyos ang inyong mga kahilingan tungkol sa lahat ng mga bagay, sa pamamagitan ng panalangin at pagsamong may pasasalamat. At ang kapayapaan ng Diyos na higit pa sa kaya nating maunawaan ang magbabantay sa inyong mga puso at mga pag-iisip sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Amen. Ano, mga ka-girlmates, ano? Ang anxiety po ay nasa ating isip. No, ito, ang anxiety po ay pagkabalisa. Yan, mababasa natin, no, mabalisa. Huwag kayong mabalisa. Ayun, no, pagkabalisa po, no, nasa ating isip. Kaya po, ang dapat natin ilagay dyan, yung ating pananampalataya, no, ilagay natin si Jesus Christ sa ating isip. Pagkatapos, sabi naman po dito, at ang kapayapaan ng Diyos na higit pa sa kaya natin maunawaan ang magbabantay sa inyong mga puso at mga pag-iisip. Puso, yan, puso natin, no, palpitation, no, ano pang nagpapalpitate ba tayo, ano ba yung bumibilis ng tibok, di ba yung puso natin, no, wag lang natin ilagay si Jesus Christ sa ating isip, ilagay din natin siya sa ating puso, mga ka-girlmates, no, ang salita ng Diyos, yan po ang kapangyarihan ng banal na Espiritu. Ayan, alam niyo po ba, bago umakyat si Jesus Christ sa langit, ibinilin po niya yan, sinabi po niya yan, na meron po tayong makakasama, walang iba kundi ang banal na Espiritu. At ang salita ng ating Diyos ang siyang kapangyarihan ng banal na Espiritu. No? Kaya mga ka-girlmates, no, kung mapapansin natin, kung magbabasa tayo ng salita ng Diyos, parang kang naiiyak, nadudurog ka, lalo na kung first time mo magbasa, lalo na kung ang binabasa mo ay natutugma sa sitwasyon mo, maiiyak ka. Alam niyo po kasi nandoon po yung banal na Espiritu, yan ang kapangyarihan niya. Doon kanya kinakausap sa kanyang mga salita. No, kayo mga ka-girlmates, yun po yung kapangyarihan ng banal na Espiritu. Ako po mga ka-girlmates, no, yan po ang naging sandata ko, ang salita ng Diyos. No, nagbabasa ako mula umaga hanggang tanghali o hapon. Hinihintay ko ang pamilya ko dumating kasi natatakot ako gumalaw, kumilos dahil nga sa ganyang sakit ko na katulad nyo. Pero hanggang sa, ayun na, ang isip ko nag-e-enjoy na, nararamdaman ko yung presensya ng Diyos. Alam nyo, unti-unti nakalaya ako sa ganyang karamdaman. Ayan, so girlmates, no, gumaling po talaga ako. Kaya yun. Kaya sabi nga rito, no, sa verse 7, at ang kapayapaan ng Diyos na higit pa sa kaya nating maunawaan ang magbabantay sa inyong mga puso at mga pag-iisip sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Amen. Ano? Kaya po mga ka-girlmates, magkaroon po tayo ng relasyon sa ating Panginoon, no, sa ating Diyos, no, lalong-lalo na sa Holy Spirit niya na nainiwan niya rito sa atin, sa lupa, na siyang kasakasama natin. Ayan, mga ka-girlmates, no? Ngayon, mga ka-girlmates, lipat na po tayo. Ayan, lipat tayo. Tungkol nga po sa
Sabi rito, ano ang anxiety disorder? Ayan, no? Kaya ito na po malalaman ninyo kung bakit nakakaranas kayo minsan na ng pagkatakot, natatakot kayo pag may kinakausap kayo ibang tao, or natatakot kayo sa ganitong lugar na to, or sa isang bagay, or pag paulit-ulit yung mga naiisip nyo. Ayan, no? Kaya ito, babasahin natin. Sabi dito, ano ang anxiety disorder? Yan. Ang anxiety disorder ay isang grupo ng karamdamang pangkaisipan. Yan, pangkaisipan. Mental disorder. Kung saan ang tao ay nakakaramdam ng pagkabalisa, kaba, o nerbiyos. Ayan, no? Basahin pa natin. Maraming mga karamdaman na kabilang sa grupo ng anxiety disorders. Ang mga halimbawa ay social anxiety. Ayan na po mga ka-girlmates, no? Social anxiety, takot na makisalamuha sa ibang tao o magtanghal. Halimbawa, mag-recite sa harap ng klase. Yun lamang po yung mga halimbawa. No, pag may social anxiety ka na, yun, na takot ka na talaga, wala, parang ayaw mo na makihalubilo sa ibang tao. Tapos phobia, yan yung phobia, nakakaparalisang takot sa isang bagay. Halimbawa, phobia sa paglangoy, ayan, no? At panic, yan yung panic disorder, sobrang balisa o kaba na umaatake na lang bigla. Girlmates, nung nakakaranas tayo ng ganyang karamdaman, bakit ako natatakot? Bakit ako kinakabahan pag may kausap ako ibang tao? Ayan. Bakit ako, pag nagkakaroon ako yan, yung phobia, parang nag-i-stay na, parang ayaw mo na gumalaw, natatakot ka na, ang dami nang tumatakbo sa isip mo. Ayan. Tapos yun na nga yung panic. No, napakahirap po kasi habang inaatake ka ng ganyan, doon lumalabas yung nahihirapan ka huminga, hindi ka na mapakali, hindi ka na makapag-focus, iba na yung galaw ng kamay mo sa inaisip mo, yung parang talagang napakahirap. Ayan. Pero mga girlmates, sabi ko nga po sa inyo, ang salita ng Diyos ang napakamabisang gamot. 2017 hanggang 2019 na nagkasakit ako, una, no, inatake ako, na-hospital ako, na-confine ako, mga isang araw lang dahil nga napakamahal po ng bayarin sa hospital pag tumagal pa ako ng mga ilang araw. No, lumabas ako, kinabukasan, inatake ulit ako, nagpa-hospital ako, check up, tapos paulit-ulit yung nararamdaman kong gano'n kasi inaatake nga ako ni anxiety. And then, ayun na nga, nahihirapan ako, masakit pa yung tiyan ko, maasim, wala akong gana kumain, pumayat talaga ako. Tapos check up ulit. Walang tigil, nakaka-check up lang. Pero, yun na nga, pagka yung sakit ko, mga 1 week na ako nagkasakit, nagsimba na po ako. Yan, nagsimba na ako. Isinuko ko na lahat ng kasalanan ko kay Lord. Nagbabasa na ako ng Bible kasi hindi ko pa naiintindihan nung una. Hindi ko maunawaan. Sige, nagbabasa ako. Pero napakatagal po ka-girlmates, no? Araw at gabi, umiiyak ako. Sa araw, lumuluhod ako kay Lord. Nagpipray ako na gusto ko nang gumaling. Bumalik na yung dating kalakasan ko. Hanggang sa wala, napakatagal, lumipas ng napakahabang taon, hindi po ako gumaling. Pero, ang salita ng Diyos ang pinanghawakan ko. Naghanap ako. Marami po akong mga video dyan, mga ka-girlmates, na in-upload. Panoorin po ninyo yung mga iba kong video. Ayan, kasi ando doon lahat yung mga ginawa ko dati, kung paano. Ayan, kaya mga ka-girlmates, salita ng Diyos ang napakamatibay na sandata, no? Tapat ang pangako ng Diyos, no, kung sa Kanya ka aasa, talagang hindi Kanya papabayaan, talagang gagaling ka. Ako ngayon mga ka-girlmates, nawala na lahat yon, yung anxiety na yan, yung anxiety disorder na yan, no, yung phobia, nervyos, yung panic, wala na yung magkakapatid na yan, wala na yun sa utak ko, kasi ako nga ay lumalabas na lagi ng bahay. Nagmamanicure, pedicure ako, nakakapunta na ako saan, nagdadrive ako, nagdadrive ng e-bike, no? Kasi kung may ganyan pa akong karamdaman, di sana, hindi ako takot pumunta di sana natatakot pala ako pumunta sa ibang bahay, natatakot ako mag-drive ng e-bike, di ba? Alam niyo po yun, binalaya ako ni Lord, kasi kung di ako pinalaya ni Lord, no, sa pamamagitan ng salita sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus, sa tulong niya, siguro po hanggang ngayon, no, nahihirapan pa din ako.
Kaya yun mga ka-girlmates, no? Kaya maraming salamat mga ka-girlmates, no? Yan yung mga palpitate na yan, yung para kang nahihirapan huminga, normal po yan, wag po kayo matakot. Basta lagi po ninyong gagawin, pag ganyan na nararamdaman nyo, in Jesus name, Lord, manalangin ka, yakapin mo ang salita ng Diyos, yung Bible, basahin mo, ayan, at kung gusto po ninyo, pumunta po kayo dito sa aking YouTube channel, panoorin ninyo yung mga video ko, kasi yung mga video ko rito, maganda po siya, hindi po ito walang halong kabastusan, walang halong joke, ano, ito ay serious po, no, yung mga ginawa ko dati, na-share ko dyan, kung paano ko napaglalabanan yung GERD sa loob ng isang araw, paano ako nakakapagtagumpay, ayan, no, nandiyan lahat sa YouTube channel na yan, ayan. Tapos, syempre po, ang aking mga video po may karamihan, no, may ibang video ko na may kasama dyan yung salita ng Diyos. Ayan. Kaya yun mga ka-girlmates, no, simple lang yung video ko pero makabuluhan. Kaya yun, maraming salamat po mga ka-girlmates, no. God bless you.